Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Ama, dahil lahat ng ito itinubos mo na, Panginoon. Kami lamang ay patuloy na magpalinis sa harapan mo, Ama. Kami lamang, Lord, ay patuloy na magpagamit, Panginoon, for your kingdom, Panginoon. Dahil, Ama, alam namin na, Lord, yun po yung purpose namin sa aming buhay, Amang magpagamit sa inyo, Panginoon. Makilala ng bawat tao, Panginoon, na ikaw ang dapat akilain, Ama. Na ikaw po ang dapat papurihan, Ama. Na hindi ang religion namin, Ama, ang mapagliligtas sa amin, Panginoon. Even ang aming moral, Panginoon, ay hindi sapat, Ama. Even, Panginoon, ang aming wisdom, Panginoon, ay limitado lamang, Panginoon. Alam namin, Ama, na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Ama. Ikaw ang may power, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang may kayang magbukas ng mga puso at isipan ng mga taong, Lord God, na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord God, alam namin na kumikilos ka behind, Panginoon. Alam namin na ikaw ang may akda, Panginoon, ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay walang insidente sa inyo, Ama. Ang lahat, Lord God, ay nilaan mo na, Panginoon. Ang lahat ay nakita mo na, Panginoon. Ang lahat ng failures ng tao, ang lahat ng weakness namin ay nakita mo. Kaya, Lord God, nais namin muli, Panginoon, paggamit sa inyo. Nais namin, Lord God, muli magpalakas, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Madagdagan mo yung faith namin kapag kami po ay nanghihina, Lord God. Kapag kami po ay humihulay sa inyo. Dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Dahil sa shame namin, Lord God, na kami, Panginoon. Bagamat kami ay mga Kristiyano matagal na, alam namin, Lord God, na mga pagkakataon sa aming buhay na nafe-fail ka namin, Ama. Na, Panginoon, kami rin ay may kahinaan, Ama. Na kami ay hindi nararapat sa harapan mo. Pero salamat, Lord God, lagi mong pinapaalala, Panginoon, sa pamagitan ng iyong word, Panginoon, na kami ay matagal lang patay dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kami ay muling binuhay mo, Panginoon, dahil sa resurrection ni Jesus, Ama. Dinala mo ang lahat ng aming weakness, Lord God. Dinala mo ang lahat ng aming kasalanan, Lord God. Ikaw, Panginoon, at kami ay iisa na, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy kaming magpapalinis sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming magpapagamit, Lord God. Patuloy mong gamitin ang bawat kaluluwa na nandirito, Lord God. Nasa iba't ibang kaparaanan, alam namin, Lord God, na maraming tao makakakilala sa inyo, Panginoon. Marami pang dapat mabagong buhay, Panginoon. Marami pang dapat puso na mabago, Panginoon. Mga kakilala namin, mga mahal namin sa buhay, Lord God. Na mga nasa kasalanan pa, Ama, at mga naliligaw pa ng landas, Panginoon. Nalalaman mo ang aming burdens, Lord God. Nalalaman mo po ang aming mga problema, Ama. Nalalaman mo ang lahat ng aming alalahanin, Panginoon. Kaya, Lord God, ngayong tanghali, Lord God, alam namin, Lord God, na muli po kami makakapakinig ng inyong mga banal na salita, Ama. Nawa itong mga salitang ito, Lord God, ay patuloy, Lord God, na mag-encourage sa amin, magbigay sa amin ng hope ang bawat salita mo. At panghawakan namin ang bawat pangako, Panginoon, sa Biblia, Panginoon, na kami ay matagal nang nagtagumpay, Ama. Kami po, Lord God, ay matagal ng Panginoon na conqueror, Panginoon, Lord God. Sa piling mo, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, kami ay may hope, Panginoon. Kami ay may pag-asa, Panginoon, sa buhay na ito, Lord God. Ang lahat, Lord, ng aming nararanasan, Lord God, ay shadow lamang, Panginoon. Ito lamang, Lord God, ay mga test, Panginoon, and struggles namin, Panginoon. Pero meron kami totoong buhay sa piling mo, Panginoon. Meron kami, Lord God, na pag-asa, Panginoon. Someday, Ama, alam namin, Lord God, ang lahat ng ito ay magtatapos, Ama. Ang aming physical life, Panginoon, ay magtatapos. Pero ang aming spirit, Ama, ay patuloy na buhay, Ama. Kaya, Lord God, sa tanghaling ito, Lord, na ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Ang salita mo, Lord God, ang maiproklama lamang. Patuloy niyong gamitin si Pastor Jan, Panginoon. At ang mga salita mo, Lord God, ay patuloy na lumaganap, Panginoon, maging sa labas ng bansang ito, Ama. Patuloy mong samahan, Ama, ang mga lingkod mo, Panginoon, na sila ay palakasin mo, Panginoon, sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa kanilang buhay, Ama, at sa kanilang pamilya. Ang mga salita mo, Lord God, na ay patuloy na kahit sa kasulok-sulukan, Panginoon, na mga lugar, Panginoon, ay lumaganang, Panginoon. Gumamit ka ng mga tao, Lord God, na may banal na takot sa inyo, Ama. At ngayong tanghali, Lord God, patuloy ka naming, patuloy mo kami samahan, Panginoon. Patuloy namin dinadakila ang iyong pinakamataas na pangalan sa lahat, Ama. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa ating fellowship ngayong hapon na po, no? Yan, so, salamat sa Diyos kasi kahit po lampas na tayo sa lunch, nagla-lunch kasi kami, minsan.
No, mga ganun ang mga pag busy talaga mga kapatid, no. So, wini-welcome natin si Raya. Kilala niyo ba si Raya? Ayan. Yan po. Yan, salamat sa Diyos. Ay, iba bang inilagay mo? Mga kapatid. So, ano dyan gumagana? May battery pa nga excess. Ay, bago pala. Ano ba yan? Iba pala ginamit ni Javi. Di, baka palitin na yun eh. Double A. Hindi, Meron pong bago. ibang ginamit niya. Max. So mga kapatid, tayo po ay magbabasa po ng Word of God, no, sa hapong ito. Sa sandaling mga minutong dadaan. So sa ikalawang kabanata po ng Revelation. So Revelation chapter 2. So basahin natin yung yung nakasulat po sa verse 8. Okay, Revelation chapter 2 verse 8. So ano pong sabi rito mga kapatid sa salita po ng Diyos? Sundan po natin. Ang sabi, at sa anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong karukhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Ano po sabi ng verse 10? Tuloy po natin. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. So ito po ang salita ng Diyos sa atin sa tanghaling ito, no, sa hapong ito. So mga kapatid, mahalaga yung katapatan sa Diyos. Amen po ba ron? So ang katapatan po, ito po yung ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin, ng Panginoong Jesucristo na kung ikaw ay susunod sa Kanya, kailangan yung pagsunod natin walang atrasan. Mga kapatid, no, kailangan tapat tayo, no? Kasi po, ang Panginoong Hesus, nang siya po ay nasa lupa, ang mga tao sa mundo, pinapasunod niya, no? Lalo na yung mga pinili niya, no? So mga kapatid, kung paanong pinasunod ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad noong araw, yung mga alagad niya po sa panahon natin, walang iba kundi tayo. Amen po ba, no? So mga kapatid, kung paanong sumunod ang mga alagad sa kanya, susunod din po tayo sa kanya. Amen po ba? So mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, hindi po ito option, no? Ito po ay demand. Ano po bang ibig sabihin pag demand? Mga kapatid, ibig sabihin ng demand, hindi ka pwedeng ibig sabihin po no? Hindi ka pwedeng umatras, no? Hindi ka pwedeng humindi, no? Pag sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, kailangan mong sumunod, no? Ganon mga kapatid, no, ang kanyang demand sa kanyang mga anak, no? So, alam niyo po yung pinasusunod ng Panginoon, hindi naman yung iba, no? Hindi ibang tao. Ang kanya pong inuutusan ay walang iba kundi ang kanyang mga anak. Tayo po yun, no? Kaya po, kung isipin niyo, no, sabi ng Bible dito, dito po sa binasa natin, ito po yung ikalawang iglesia na binigyan ng Panginoong Hesus ng revelasyon, no? Kasi po yung aklat ng pahayag, ito po ay pahayag para sa mga church, no? At itong pahayag ng Panginoon, ito ay kanyang sinabi para tayo ay handa sa kanyang muling pagbabalik. Amen po, no? So si Jesus, malapit nang bumalik sa panahon natin, no? Alam niyo po, minapanood ako na inere ng Channel 7 na ang mga scientist, mula pa noong 1947, naniniwala sila mula noon hanggang ngayon na ang doomsday ng mundo ay malapit na. Naniniwala kayo? Malapit na ang doomsday, no? So, mga kapatid, sa mga tao na hindi naniniwala, alam niyo po, yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, no? May mga scientists na hindi naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sila, ang mundo natin ay malapit na sa dooms, no? Annihilation. So, bakit natin nasabi yon? Kasi mga kapatid, ang mga scientists, alam nila na may mga bansa na nagtatago ng mga nuclear bomb.
At mga kapatid, no, ang huling gerang magaganap sa mundo ay it's about nuclear war. Ibig sabihin po, hindi na to usapin na ano to, yung sinasabi na magbabarilan pa, no? Kailangan pa natin ng hand-to-hand combat, no? Parang yung girian sa West Philippine Sea, di ba? Pwede pong magkaroon ng yung traditional na gera. Pero alam niyo po, pag may sumiklab na gera sa panahon natin, alam niyo po, nuclear na ngayon. Ibig sabihin mga kapatid, isang anuhan na lang pindutan. Tama ho ba? Isang pindutan na lang, sabog na ang buong Metro Manila, no? Isang pindutan na lang ang New York City, mauubo sila. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga bansa na superpower, nag-aanda sila ng mga armas na pangmalakihan na. Kaya alam niyo po, no, sinasabi ng mga scientists, malapit na ang ating mundo sa doomsday. So mga kapatid, alam niyo po ang Bible na unahan na ang sinasabi ng mga scientists, no? Alam niyo po may sinabi ang Diyos sa atin. Sa aklat ng Pedro, tingnan natin to, no, yung sinasabi po ng scripture sa atin. Basahin ko sa inyo yung nakasulat po sa 2 Peter, 2 Pedro. Okay? Okay, tingnan niyo po mga kapatid to, no? Chapter 3 verse 10 ng 2 Peter. Okay, makikita niyo rito sa Bible, no, yung prophecy ni Peter tungkol sa doomsday. Pakinggan nyo to. Sabi rito, ito ang sabi, no, chapter 3, verse 10 ng 2 Pedro. Okay, datapwat, ang araw ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Ano po ba yung second coming ni Jesus? Yung kanyang muling pagparito sa mundo, no? Tulad ng magnanakaw. Ibig sabihin po, walang paapaalam, no? Ang magnanakaw hindi nagpapaalam. Tandaan natin, ang pinakamagandang illustration talaga ng second coming ay tulad talaga sa magnanakaw, thief in the night. So hindi natin alam, kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maghanap ng sign. No, kasi ang sign na inyong mahahanap ay nababasa na natin sa scripture. Kaya ang sabi rito, ang Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw, gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yon, ano pong sabi? The heavens. Ibig sabihin ang atmosphere. What will happen mga kapatid sa kalangitan? Mapaparam. Gaya ng, ano pong sabi? Kasabay ng malaking ugong. So mga kapatid, may sinasabi itong great noise. Alam niyo po, isa sa mga interpreter ng Bible, no, yung mga nasa dispensation, tulad nila Hallensi, minsan nang nasa Marcela ako, ang sabi sa akin ng isang pastor, huwag kang magbabasa ng mga libro na yan, pastor. No, baka may impluwensyahan ka. So binasa ko, may mga bagay naman na sinasabi siyang tama, si Hallensi. Ang sabi niya, darating ang panahon na makakarinig din ng great noise. Alam niyo po yung atomic bomb nung ibaba sa Nagasaki, tsaka sa Hiroshima. Alam niyo yung explosion, mga kapatid, no, yung epekto ay hindi lang nangyari nung oras na yon. Tama ba? Yung radioactive elements na tumama sa mga Hapon nung panahon na yon, no, sa mga Japanese. Alam niyo po, dumating ang mga taon, may mga pinanganak na may mga problema sa health, abnormal ang lumabas sa tiyan ng nanay nila. So yung epekto ng atomic bomb, hindi lang nung oras na yon. Ibig sabihin po, dumaan ng mga maraming taon, hindi lang 100,000 ang namatay sa Japan noong panahon na yun, no? Marami pang namatay. Kaya, alam niyo po, ang mga gumawa ng atomic bomb, natakot sila na, akala nila, ito na yung pangtapos sa gera, pero nagkarera ang mga bansa para gumawa po ng mas matinding bomb. Kaya mga kapatid, ang sabi rito, no, pagdating ng panahon na yon, yung kalangitan mapaparang tulad sa kalangitan, no? At ang sabi ng Bible, ayan. So, eto mga kapatid, no, may sinasabi pa rito, no, sabi rito, may nakalagay, ang mga langit ay mapupugnaw sa matinding init. Malupit yun, ano? Okay, basahin natin, basahin natin yung nakasulat dito. Ang sabi, ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. So may sinasabi rito fervent heat, no, sa scripture, mga kapatid, no? Matutunaw. Matindi, no? Ano to? No? So mga kapatid, hindi lang ito symbolism, no? Ang Bible po ay nagsabi ng literal dito na pagdating ng doomsday, sabi rito, the heavens ay matutunaw sa matinding init. Anong mangyari sa mundo? Sa earth. Tingnan natin yung earth. Ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay anong mangyari po?
Anong mangyari sa mundo? Mga kapatid, according to the Bible, masusunog. So, mga kapatid, eto na yung sinasabi ng scripture sa atin, ano na, malapit na yung doomsday. No? So, ang doomsday, ito yung estima ng mga scientists, no, ng mga atomic scientists na pag dumating na tong doomsday na to, ilang minuto na lang. Kaya po yung doomsday, no, naka-display to sa sa dinidisplay to, siguro taon-taon pinapakita sa public, no. Malapit na talaga siya sa midnight, no. Ilang minuto na lang. Kaya mga kapatid, eto tanong sa atin, no. Sabi ng Bible sa atin, pag nangyari na to, ano ang gagawin ng Diyos sa mundong ito? So may sinasabi mga kapatid, no, ang Bible sa atin, papalitan niya ang sistema ng mundo, no? Then basahin natin basahin natin yung yung verse 12 ng chapter 3 ng Peter. So tingnan natin yung verse 12. Kaya anong sabi rito? Tingnan niyo po ito yung hinihintay natin na sinabi ni Peter sa atin ni Pedro. Sabi niya, ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng araw ng Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, dapat ganito tayo. No? Yung attitude ni Peter, attitude din natin. No? Hinihintay natin yung araw ng Diyos. Kailangan handa tayo. Kasi ang sabi rito, ang sangkalangitan na nagniningas ay matutunaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit, anong sabi ng 13? Ngunit ayon sa kanyang pangako, may pangako po bang Panginoon? So sabi rito, naghihintay tayo ng, tinan niyo po yung word, anong sabi? Bagong langit at bagong lupa. So, itong lupa na to, bago ba to? Mga kapatid, no? Yung makasalanang buhay natin, bago ba? Di ba luma, no? So, anong gagawin ng Diyos dyan? Babaguhin, no? Kaya mga kapatid, gayon pa lang, binabago na tayo ng Diyos. Amen po ba, no? Kasi, mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, i-recreate ng Diyos ng panibago ang mundong ito. No, kaya nga may sinasabi na new heavens and new earth. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon sa atin, huwag niyong hangarin tong mundo na to kasi itong mundo na to babaguhin to. No? Hindi ito yung mundo na pangarap natin, no? Ang sabi, hinihintay natin na Diyos ang mag-transform nito. Ngayon, pag na-transform na, anong mangyayari sa mundo? Anong sabi ng Bible? Anong maghahari sa mundo pagdating ng Diyos? Mga kapatid, ang sabi rito, no? Anong sabi? Ang mundong ito ay tinatahanan ng katwiran, righteousness. Ibig sabihin po, ang mundong ito, lahat ng titira dito, mga kapatid, majority of people, ang sabi ng Bible, tutuwirin ng Diyos. Magiging righteous na ang mga tao. No? So mga kapatid, ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. No? So far, anong dapat natin gawin habang ang mundo ay hindi pa binabago ng Diyos? Balikan natin yung Revelation, Mga kapatid, puntahan natin yung chapter 3 ng Revelation. Okay, anong sabi ng Panginoon? Chapter 2, I mean. Anong sabi ng Panginoon sa church ng Smyrna? Sa mga kapatid dito sa Smyrna, no? Sabi niya rito, nalalaman ko ang iyong kapighatian. So mga kapatid, ang church kasi, hanggang ngayon napipighati, no? Yung totoong church ang sinasabi ko, no? Ang totoong church, napipighati hanggang ngayon. Naintindihan niyo po, no? Kasi mga kapatid, ang church na makamundo, hindi naman sila napipighati, no? Ang sinasabi kong napipighati, ang ibig sabihin po, ang ating ninanasa, maging righteous ang mundo, no? Dumating na si Jesus, mabago na ang sistema ng mundo, no? Pero hanggang ngayon, hanggat wala pa, tayo po ay nasa tribulation. Di ba, no? Hindi, yung Great Tribulation para sa mga unbeliever. Pero ang tribulation para sa atin. Naintindihan nyo? Mga kapatid, ulitin natin ang dakilang kapighatian, ito ay sa mga unbeliever. Pagdating ng sinasabi ng Diyos na judgment. Pero ang tribulation, hanggang ngayon, marami pa rin Christians ang nakaka-encounter ng tribulation. Ano po bang ibig sabihin ng tribulation, mga kapatid? Napipighati tayo. Bakit? Gusto natin ng pagbabago. Di ba? Napipighati tayo kasi may mga kapatid tayong pinipersecute hanggang ngayon. Pinapatay ang mga Christians. Ang sinasabi ko po yung mga totoong Kristiyano.
Naintindihan niyo mga kapatid, no? Hindi yung mga Kristiyano na nasa mga traditional church. Ang sinasabi ko pong mga Kristiyano, yung mga nagmimisyon, yung mga totoong born again, na hindi sila natatakot sabihin si Jesus na siya ang Savior. Mga kapatid, no? Ang sabi ng Bible sa atin nakasulat, na itong church ng Smyrna, karamihan sa mga membro nila mahihirap. Tingnan niyo po. Di ba mahirap? Pero anong palingin ng Panginoon sa kanila? Mayaman, no? So mga kapatid, ang mayaman hindi sa material. Tama ba? Ang mayaman, mayaman ka sa faith. Mayaman ka sa mabuting gawa. Di ba, no? Mayaman ka sa pag-asa, no? Spiritual ang kayamanan ng Diyos, eh. Hindi lang naman material. Tama ho ba, no? At ito ang gusto ng Diyos na kayamanan natin. Amen po ba ron? So, hindi sinabi ng Diyos, mga kapatid, na yung mga mayaman sa material ay mayaman, no? Kundi sinabihan niyang mayaman yung mga mahihirap lang sa mundo pero mayaman sila sa pananampalataya. So mga kapatid, anong sabi ng Bible dito? Tingnan niyo po yung pamumusong ng mga nagsasabing sila yung mga Hudyo. So eto, mukhang tinitira ng Panginoon ang kanyang sariling bayan. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon dito, itong mga nagsasabing Hudyo sila, sinagoga pala sila ni Satanas. Ano po bang ibig sabihin ng sinagoga, mga kapatid? No? Ano yung word na sinagoga? Ang sinagoga, dito nag-worship ang mga kapatid nating mga Hudyo, no? Sa Israel, no? Ang tawag sa lugar na sila ay nagmi-meeting, no, for God ay sinagoga. Pero alam nyo, no, medyo masakit ang sinabi ng Panginoon dito kasi sinagoga ng Diyos, hindi na pala sinagoga ng Diyos ang ginagawa ng ibang mga kapatid natin ng mga Hudyo, no? Sinagoga ni Satanas. So, bakit kaya? Kasi mga kapatid, hanggang ngayon ang mga Hudyo, marami sa kanila unbeliever. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Nakikinig po? Mga kapatid, no? So, ibig sabihin, kung tayo po, no? Parang ganito din, no? I-relate natin yung sarili natin. Kung tayo po nasa church, o nagja-church, pero mga kapatid, no? Kapag wala pa si Jesus sa puso natin. Amen po ba? Kapag wala pang Panginoon, diyan sa kalooban natin, kapag wala pa ang kanyang spirit. Alam nyo po, dangerous. Kasi, pwede tayong maging hipokrito sa harapan ng Diyos. No? Hindi totoo yung ating presence. No? Pero, salamat sa Diyos kasi kahit may mga kapatid din tayo na hindi pa nila alam to. No? So, nire-remind tayo ng Panginoon na ang pinakamahalaga na agenda natin o motibo kung bakit tayo nasa bahay ng Diyos ay para makilala natin si Jesus. Amen po ba, no? Magkaroon tayo sa Kanya ng relasyon. Sabihin nyo nga mga kapatid, relasyon. So mga kapatid, kanina, no, nabanggit yung prayer, Hindi relihiyon ang tinitingnan ni Lord sa atin, ng Panginoong Jesucristo, kundi yung relasyon natin sa Kanya at yung relasyon niya sa atin, no? So, ganyan mga kapatid ang symbolism, no? Ganyan yung reality na gusto ng Panginoong ma-experience natin sa buhay Kristiyano natin, Maranasan mo siya dahil karelasyon mo siya, no? At siya ang asawa mo, siya ang partner mo, siya ang savior mo, everything si Jesus sa atin. Amen po ba, no? Sabi nga Christ is everything sa atin. Kaya po, mga kapatid, tingnan nyo po yung sinabi ng Panginoon, kahit tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, sabi rito, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo ng tiisin. Amen po ba, no? Kasi mga kapatid, eto, prophecy ito, na dadaan ang church sa persecution. Nangyari nga yan, tama ba, no? Marami pinipersecute noong araw. Di ba? Pero, anong sabi ng Panginoon? Anong kanyang panawagan? Matuloy natin yung verse kasi ang ganda nung sinabi ng Panginoon dito, no? Sabi rito, magkakaroon ka ng tribulation ng 10 araw. Alam niyo po ba sa kasaysayan ng church, ng mga Christians, mayroon talaga na 10 days na matindi ang persecution. Mayroon pa nga, hindi lang isang dekada, di ba? Ang isang dekada, 10 years, tama ba? May dumaan sa church na dark ages. Alam niyo ba yun, na kung saan maraming pinapatay ng mga Christians dahil sa pangangaral ng totoong gospel. Kaya mga kapatid, ang sabi rito, magkakaroon ka ng kapigatian 10 days, no? Alam natin symbolical yan, no? Kasi hindi lang naman 10 araw na pigati ang church, For so many years, napigati ang mga kapatid nating mga Christians. Pero anong sabi ng Panginoon? Tingnan niyo po yung word. Anong sabi niya? Be faithful. Ulitin natin, anong sabi ng Panginoon?
magtapat ka. Tama ba? Sa kamatayan. Okay, ulitin natin. Ano sabi? Magtapat ka. So mga kapatid, no, sinabi ng Panginoon, kahit sila ay nape-persecute, magtapat ka. Ang mga Kristiyanong malalamya sa panahon natin, may pagsubok lang, hindi na tapat. Yeah. Nakikinig mo ba? No? Magkasakit lang, Lord, ayoko na sa'yo. Mga kapatid, hindi natin kalibel ang mga nasa church na to. No? Alam niyo kung bakit? Pinapatay sila araw-araw. No? Pwede kang bumitaw. Ako may napanood ako sa Book of Acts, no? yung kwento ni Paul, kung paano siya na-convert. Mahal, no? Naka-post sa YouTube, no? Kasi maraming istorya si Pablo sa sa YouTube, no? May mga production na malalaki, may maliliit din. Yung isang kapatid ba ni Stephen yun, nang batuhin, natakot ang mga Christian kasi pinapatay sila ni Pablo. Di ba? Sabi ng Acts, hinuhuli sila ni Paul. E din may isang Christians, dininay niya na si Jesus. Kasi ang sabi ni Pablo, i-deny mo yung Jesus na yan. I-deny mo yan. Dinideny ko na. Huwag mo na akong parusahan. Ganon. So sabi ni Pablo, maputi. Ganon, Ganon si Pablo noon, I-deny mo yung Jesus na yan. Hanggang sa, anong nangyari kay Pablo? May encounter niya ang Panginoon mismo sa Syria, Sa Damascus Road. So mga kapatid, yun yung sinasabi natin, na may mga taong hindi naging tapat. Tama ba? Dinay nila si Jesus sa panahon ng, Sa panahon ng, pag mayroong threat ng death, May ganun, Papatayin ka na. Alam niyo yung mga ISIS, di ba, pinupugutan yung mga Christians. Pinapakita sa video, di ba, yung mga terorista, mga Muslim. Pinapatay talaga. Alam niyo yung ginagamit nilang word, i-deny mo yung Jesus. So pag sinabi mong ayoko, doon ka nagigilitan. Pero hindi ka gigilitan pag dininay mo si Jesus. Ganon ang mga kapatid, So, kailangan makita ng mga Islamic na fundamentalist na yung sinasabi mo ay totoo. Dinideny mo ba yung Jesus na yan? Oo, huwag niyo lang akong patayin. Okay. Absento ka na. Pero yung mga papatayin, yun yung mga hindi ako, sige, patayin mo na ako. Hindi ko pwedeng i-deny ang Diyos ko. So mga kapatid, kung titingnan nyo, noon pala hanggang ngayon, may nagde-deny at may hindi. Tama ho ba? Dahil sa fear. Anong sabi ng Panginoon ulit? Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Di ba sabi niya, Anong tatanggapin ng mga Kristiyanong tapat sa Kanya? Sige mga kapatid, anong sabi? I will give you crown of life. So mga kapatid, yung may mga putong ng buhay, hindi lang ito yung mga Christians na na-born again one time sa buhay nila at wala nang ginagawa. Baka ganun, Alam niyo, gusto ng Panginoon sa atin kapag tayo ay tinawag niya, be faithful unto death. Amen po ba ron? So mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon sa atin sa panahon na to. Maging tapat tayo. Kasi, alam niyo po, walang ibang panahon para tayo ay makaranas ng glorious day. Alam niyo po, hindi alam ng mga Christian to, sa panahon natin. Itong panahon natin, mga kapatid, I tell you, dahil malapit ang rapture, ito yung glorious day na hinihintay ng mga early Christians. At tayo ang huling batch sa generation na to na ma-encounter natin yung revelation ng rapture. Amen ba, mga kapatid, So, ibig sabihin po, tayo yung makaka-encounter kung ano ang meaning ng rapture sa generation na to. Amen po ba ron? Kaya mga kapatid, yung hinihintay nila Pablo, nila Peter, tayo ang makakakita. Tayo po. Tayong mga nandito, Kaya, isipin nyo to, mga kapatid, huwag niyong baliwalain yung faith na nasa inyo, Kasi, sa panahon ng rapture, nagkatotoo ang sabi ng Bible. Sa panahon na to ng end time, lalaganap ang artificial intelligence. Tama ba? People will be knowledgeable in everything. Di ba sabi ng Book of Daniel? Ang tao ay magiging marunong sa lahat ng bagay. Kaya marunong na ngayon. Nakaka-invento na ang tao ng mga artificial intelligence. Ang tao ay umaasa na ngayon sa machine. Tama ba? Sa gadget. So ngayon mga kapatid, nagkatotoo ang prophecy ng Bible. Tama ba? Ito na yung panahon na yon. Tanong ko lang sa inyo, katapatan sa Diyos. Mga kapatid, paano ba maging tapat? Di ba? Paano ba ito? Alam niyo, bigyan ko kayo ng idea rito, bago tayo mag-pray. Kilala niyo si Billy Graham? Okay, si Billy Graham ay yung namatay siya 99 years old. Isa siyang Amerikanong evangelist. Pinanganak noong 1918. Nag-umpisang magkrusada sa edad na 17, 18. Napakabata niya, nag-umpisa siya mag-evangelize sa kanyang kabataan. Alam niyo si Billy Graham, mga kapatid, para kilala niyo lang, sa usapin ng katapatan. Si Billy Graham, para alam niyo,
Hindi siya yung matalino na masasabing matalinong lalaki. Nakikinig mo ba? Average lang siya. Gusto ko lang makita nyo, si Billy Graham average lang. Maraming evangelist na mas makisig sa kanya, mas gwapo sa kanya, at mas matalino sa kanya. Di ba mga kapatid, no? Ganon ang kwento ni Billy Graham. Pero si Billy, ang pinili ng Diyos, para alam nyo lang, siya lang naman ang advisor ng nagdaang mga pangulo sa US mula sa panahon ni Harry Truman. Nakikinig kayo, mga kapatid, no? Isang average na lalaki, nag-a-advise sa mga pangulo ng makapangyarihang bansa. Mga kapatid, anong meron sa kanya? Alam nyo, ito lang, no? Katapatan sa Diyos. One time si Billy, nasa isang youth conference, no? Ng mga kabataan. Isang araw, tinanong siya ng mga kabataan, dahil may pastor na matalino sa kanya na ang sabi, kung totoo yung pinapangaral mo, Billy, sabihin mo sa amin kasi marami ang nasa Bible na mythology lang, hindi totoo. Tulad ng ganito, tinanong si Billy, yung pating na kumain kay Jonah, walang pating na pwedeng lumulo ng tao at mabuhay yung tao sa loob ng tiyan. Wala naman talagang imposible yon. Alam nyo, nang tanongin si Billy Graham, hindi niya alam ang sagot. Hindi niya alam na hindi ko alam sagutin to. Meron din nagtanong sa kanya, kung totoo yung resurrection, ilan yung nakakita talaga? Parang ganon. Baka multo lang yon, baka witnesses lang. So, isang araw si Billy, hindi niya alam sagutin yung mga tanong na yon, ano? Pero pumunta siya sa kakahuyan nung gabi na yon. Sabi niya sa Diyos, eto mga kapatid katapatan, sabi niya, Panginoon, sabi niya, umiyak siya, Panginoon, may mga bagay sa aklat na to na hindi ko kayang sagutin. Lupit na. Tingnan niyo to ha, kung bakit ang Diyos nagtataas ng tao, sabi niya. Pero, sabi niya, sinasampalatayanan ko ang aklat na ito na ang lahat ng sinasabi mo ay totoo. At sumasampalataya ako. Alam mo nung sabihin ni Billy yun, no, buong puso, parang may humangin. Wala siyang narinig na tinig. Pero alam niya sa puso niya, may narinig siya no, sa puso niya, gagamitin kita. Sabi ng Diyos, no, kasi naniniwala ka sa aking salita. Alam niyo mula noon si Billy Graham, itinaas ng Diyos. Mga kapatid, no, pag nangangaral siya, sinasabi niya, ito ang sinasabi ng Biblia. Halos lahat ng taong nakikinig libo-libo, lumalapit sa altar. Tinatanggap si Jesus na tagapagligtas niya. Mga kapatid, saan siya nag-umpisa? Sa Los Angeles. Alam niyo mga tao sa LA, sa Hollywood, marami doon. Ano bang meron sa Hollywood, mga kapatid? Para alam niyo, yung unang krusada doon niya ginawa. Doon siya unang nakilala. Anong mga tao sa Hollywood? Anong meron doon? Film industry, di ba? Maraming pasaway. Maraming sinners. Maraming makasalanan sa Hollywood, no? Kung alam niyo lang mga kapatid, matindi. Pero doon ang Diyos kumilos sa buhay ni Billy Graham. So mga kapatid, katapatan. Tama po ba? Tapat ba tayo sa Diyos? May mga bagay ba tayo hindi nauunawaan? Sabi ni Billy Graham, hindi ko ito naiintindihan, but I believe by faith na ang inyong salita'y totoo. Mga kapatid, tandaan nyo, yung salitang yon, inonor ng Diyos. Tama ba? Isa pang kwento para alam natin ang kwento ng mga kapatid natin. May isang mahirap na pastor. Isa siyang British at nakakita siya ng mga bata na palaboy. Parang dito sa atin, pag lumabas ka sa Palmera, nanghihingi, mga pinabayaan na, no? Nabubuhay sa lansangan. Inipon niya yon, pero wala siyang pera. Alam niyo, nag-pray siya, Lord, gusto ko ma-evangelize itong mga batang grasa na to. Dito sa London, marami sila. Wala akong pera, Lord, pero kayong bahala. Alam niyo, sa kakapanalangin ng taong to, minsan may kakatok sa bahay niya. Hindi niya kilala kung sino, magbibigay ng pera. Ganon, mga kapatid, no? At anonymous, hindi niya kilala kung sino. Iba-ibang salapi. Alam niyo, naipon yun, nakapagtayo siya ng, bahay, ampunan. Mga kapatid, no? At itong taong to, nakapag-evangelize sa mundo. So mga kapatid, no? Nag-gets niyo po yung sinasabi natin. Di ba, no? Ano pong sinasabi ng Bible? Katapatan. Amen po ba? Pagtapat tayo sa calling natin, nandiyan ang Diyos, ino-honor niya yung katapatan na yan. Amen po ba? Katapatan, mga kapatid, napakahalaga, no? Kaya, wag nating baliwalain, no? Yung panahon natin sa Kanya, yung mission natin, yung binigay ng Diyos na ministry sa atin. Maging tapat tayo sa ministry na nasa atin, mga kapatid, no? Wag nating pabayaan yan kasi kapag tapat tayo sa ministry, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng putong ng buhay. Alalahanin niyo sila Billy Graham.
alalahanin nyo, mga kapatid, no? Itong mga lingkod ng Diyos na dumaan sa buhay natin, no? At ngayon, ikaw ang tinatawag niya. Amen po ba? Mahal, marami ka bang kilalang mga tao ng Diyos na pinagtagumpay ng Diyos? Kahit sa mga imposibleng bagay. Marami. Marami tayong matututunan, mga kapatid, no? Standby lang tayo kasi marami pa akong isi-share ng mga tao sa darating ng mga araw, no? Sila John Wesley, sila Martin Luther, marami mga taong ginamit ng Diyos. At ikaw yung susunod ngayon. No? Ikaw ang susunod na Billy Graham, na John Wesley. Tayong nandito sa bansang to para magpatotoo kay Jesus. Let us pray, mga kapatid, manalangin tayo. Taas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa buhay po natin. Hallelujah, hallelujah. Ama, tinuturuan nyo kaming maging tapat sa inyo. Kahit maraming mga suliranin ang buhay na ito, hindi kami dapat manghina, bagos, magpatuloy kami at maging tapat at mas maging tapat pa kaysa sa noong kami ay sumunod sa inyo. Ama, sabi ni Pablo sa kanyang sulat, nakatingin ako sa hindi nakikita. Nakafocus ako kay Jesus Christ. So Father, nawa, ganito din kami ngayon sa panahon na to. Na kami ay nakafocus sa inyong pangako. Nakafocus kami sa inyong mga promises. Tulad ni Abraham, na nakatingin siya sa inyong sinabi. At ito'y nangyari. Tulad ni Moises, na tiningnan niya ang pangako at natupad yon. Ama, ganun din kami sa panahon namin. Kaya't ngayon pa lang, Ama, turuan niyo kami to be faithful. Maging tapat kami sa inyong ministry. Maging tapat kami sa inyong calling. Maging tapat kami sa inyong revelation. Sa inyong pinapagawa sa amin. Sa inyong kapahayagan. Dahil, Ama, sinabi niyo po sa pamamagitan ng bibig ng inyong anak, sino mang maging tapat hanggang wakas, hanggang kamatayan, ay bibigyan ko ng putong ng buhay. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. I-bless niyo po ang hapong ito. I-bless niyo po ang mga kapatid namin. I-bless niyo po ang bawat isa, Ama, na dinadala nila ang kanilang buhay para maglingkod po sa inyo. Salamat, Ama. Ngayon pa lang, Ama, mayroon kaming bata na ihahandog sa inyo. As soon as possible po, yung anak nila RJ at ni Joy. We are asking, Father, for favor sa batang ito. Pagpapalain niyo ang batang ito, magiging siyang blessing sa kanyang family. Ama, nandito ang mga kapatid na nagmamahal sa inyo ng lubos. Pagpalain niyo kaming lahat sa araw na ito. Gamitin niyo kaming lahat, Ama, para sa gagawin yung pagbabago sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, sa ating pong mga natanggap po na biyaya sa Lord sa Panginoong Diyos, sa ating pong pagbabahagi po, awitin natin yung awit, mga kapatid, na unahin natin ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Praise God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, sa panalangin ng pasasalamat. Ama, salamat sa inyong mga anak na ginagamit nyo at pinagpapala nyo po upang ibalik din namin, Ama, ang mga biyaya po na inyong pinahiram sa amin. Na ibigay po namin, Ama, ang nararapat po sa inyo. Ibigay namin
Hindi lamang po ang salapi, bagamat kasama ang salapi, kundi panahon, kalakasan, at ang lahat ng bagay, Ama, na pinahiram nyo. Ama, sa totoo lang, wala kaming pag-aari kahit ang buhay namin. Kaya tinuturuan nyo kami to be faithful in everything dahil ang isang tao na pinahiraman lang ng buhay ay hindi niya aangkinin ang kanyang buhay na kanya. Kundi ang buhay niya ay para ipaglingkod sa kanyang Diyos. Kaya Ama, nandito kami. Naglilingkod sa inyo. Dahil ang buhay na amin, na nasa amin ay hindi amin. Pinahiram nyo lang. Kaya Ama, nawa ang buhay na ito, ipaglingkod namin sa inyong business, sa kingdom business, sa gospel. Salamat po sa mga kapatid na patuloy nyo pong kinakasangkapan upang maging tapat sa lahat ng bagay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Sa ating Diyos na tinawag tayo, pagpalain tayo, tinatalaga natin ang ating mga buhay sa Kanya, lumago tayo sa biyaya, ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, Amen, at Amen. 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 Praise God, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Good afternoon po Good sa lahat. afternoon.